Sa video ito pag-usapan natin kung ano nga ba ang Student Driver's Permit. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Kung kayo ay nagbabalak na kumuha ng Student Driver's Permit, dapat nyo po munang malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng Student Driver's Permit. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang LTO Student Permit o Student Driver's Permit ay isang dokumentong ibinibigay ng Land Transportation Office or LTO para sa mga unang beses na magmamaneho. Ipinapakita ng pag-issue nito na ang isang individual ay may legal na pahintulot na magmaneho ng sasakyan kung siya ay nasa gabay ng isang lisensyadong driver. Pero take note, hindi ito tinuturing na isang valid ID. Ngunit ito ay kailangan para sa mga taong nagnanais kumuha ng driver's license. Ang LTO Student Permit ay kilala rin bilang Student License or Student Driver's Permit. Ngunit hindi ito isang totoong lisensya. Mayroon itong mga limitasyon dahil bawal magmaneho gamit ang Student Permit nang walang kasamang lisensyadong driver. Kapag nahuli, may kaukulang multa ito na 3,000 pesos. So take note, dapat mayroon talaga kayong kasamang lisensyadong driver kung gusto na ninyong magmaneho sa pampublikong kalsada. So diba, sayang yung 3,000 pesos kung kayo ay mahuhuling walang kasamang lisensyadong driver. Tandaan na hindi libre ang student permit. Mayroon nitong mga bayarin na may kabuuang halagang 317.63 pesos. Ito rin ay valid lamang sa loob ng isang taon. Yes po, 1 year ang expiration ng Student Driver's Permit. At pagkatapos niyan, bago mag-expire, dapat mag-apply na kayo ng Non-Professional Driver's License. Kaya kung ayaw mong mag-renew ng Student Driver's Permit, kailangan mong tapusin ang iyong Theoretical Driving Course or TDC at mag-apply para sa Non-Professional Driver's License. So para sa mga minor de edad na gustong kumuha ng Student Driver's Permit, pagkatapos ninyong mag 16 years old, pwede na po kayong kumuha ng Student Driver's Permit. At pagkatapos bago mag-expire yan, pagka 17 years old ninyo, dapat nakakuha na kayo ng Non-Professional Driver's License. Kasi once kung nag-expire yung Student Driver's Permit ninyo at hindi kayo nakakuha ng Non-Professional Driver's License, kailangan nyo ulit kumuha or mag-renew ng Student Driver's Permit. So ngayon pag-usapan naman natin kung ano-ano ang mga benepisyo kung kayo ay kukuha ng Student Driver's Permit. Una, isang hakbang ka na lang na mas malapit sa pagkuha ng iyong driver's license. Pangalawa, pinahihintulutan kang magmaneho ng isang sasakyan at matuto o magsanay magmaneho sa mga kalsada ng Pilipinas, ngunit dapat may gabay ng isang lisensyadong driver. Pangatlo, kung nakuha mo ang Student Driver's Permit mo na nasa orange card format, maaari mo itong gamitin bilang isang tanggap na government ID sa ilang mga transaksyon sa piling opisina sa Pilipinas. So ngayon pag-usapan naman natin kung sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply ng Student Driver's Permit. So una, dapat matugunan mo daw ang minimum age requirement. Alam ko marami nagtatanong kung ano yung minimum age requirement, so dito na tayo sa pangalawa. Para sa mga Pilipino, dapat ay 16 na taong gulang pataas. Yes po, pwedeng 16 years old and above para makapag-apply na kayo ng Student Driver's Permit. Pero mas maganda na sa 16 years old and 6 months na kayo bago mag-apply ng Student Driver's Permit para pagka 17 years old ninyo, pwede na kayong kumuha ng Non-Professional Driver's License. At para naman sa mga dayuhan or mga foreigners, dapat 18 taong gulang pataas ang edad ninyo para makakuha kayo ng Student Driver's Permit. At ang sunod, para pa rin ito sa mga foreigners, dapat ay mananatili sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 buwan. So kung kayo ay foreigner tapos wala pa kayong 1 buwan dito, hindi pa kayo pwedeng kumuha ng Student Driver's Permit. So dapat more than 1 month na kayo ditong nanatili sa Pilipinas.
At maaari din kayong magpakita ng patunay ng pananatili ng hindi bababa sa 6 na buwan dito sa Pilipinas. So take note, para ito sa mga foreigners, dapat more than 1 month na kayo dito and dapat meron kayong ipapakita na mananatili kayo dito sa Pilipinas ng more than 6 months. Next na qualification, para pa rin ito sa lahat, dapat ay marunong magbasa at magsulat sa Pilipino or English. At sunod, dapat wala kang hindi pa nare-resolvang traffic violation. So for example, meron kayong traffic violations dati, dapat na-resolve nyo na yan, na-settle nyo na, para pwede na kayong mag-apply ng Student Driver's Permit. So nangyayari ito kung nagda-drive kayo pero wala pa kayong lisensya or Student Driver's Permit, tapos nahuli kayo ng traffic enforcer, so meron kayong traffic violation. So kailangan nyo po munang isettle yan bago kayo mag-apply ng Student Driver's Permit. At sunod, dapat ay natapos mo ang 15 hours theoretical driving course na hinati sa 3 session. So make sure meron kayong maipapakitang certificate or katibayan na natapos nyo ang 15 hours theoretical driving course na hinati na sa 3 session. And next, dapat ay may aktibo at valid na email address. Yes po, kailangan talaga active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ibibigay ninyo kay LTO kasi may isasend po silang link doon at dapat nabubuksan nyo po yon. So yun po yung mga qualifications para pwede kayong mag-apply ng Student Driver's Permit. At kung pasok naman kayo sa qualifications na nabanggit natin, pwede na po kayong kumuha ng Student Driver's Permit. Pero siguraduhin ninyo na meron kayong dala na mga requirements na nandito sa listahan nila. So una sa mga requirements na kinakailangan nila ay yung duly accomplished application for permits and licenses form or yung tinatawag na EPL form. So pwede nyo pong i-search yan online tapos i-download nyo, then ipaprint nyo na lang po, then fill up pa nyo lahat para pagpunta ninyo doon sa LTO office, may fill up na po yung EPL form ninyo. So bali less hassle na din po siya kasi may fill up na yung application form ninyo, ibibigay nyo na lang po doon, then bibigyan na lang po kayo ng number. Pero kung nahihirapan kayong mag-download, pwede naman kayong kumuha nito sa LTO office at doon na lang kayo mag-fill up. Next is yung pagsumiti ng original at isang photocopy ng medical certificate na electronically transmitted mula sa alinmang LTO accredited medical clinic. So pagdating nyo sa LTO office, marami din kayong makikitang accredited na LTO clinic. So pwede kayong pumunta doon, nasa tabi-tabi lang yan ng LTO office. Next ay yung pagsumiti ng original at isang photocopy ng alinman sa mga sumusunod na babanggitin ko. So una ay yung PSA or NSO Certificate of Birth, valid Philippine ID, passport, local civil registry of birth para sa mga lugar na wala pang PSA office. Then, PSA Certificate of Marriage. At para naman sa mga aplikanteng wala pang 18 taong gulang, kailangan nyo magdala ng isang pahintulot ng magulang o taong may kustodiya, pangangalaga o supervision sa minor de edad na aplikante na pinahihintulutan siyang kumuha ng Student Driver's Permit. Sunod ay isang original at isang photocopy ng alinmang valid government-issued ID ng magulang na may litrato at perma. Next ay pagsumiti ng original at isang photocopy ng anumang ID ng aplikante na may litrato at perma. At para naman sa mga dayuhang aplikante, magsumiti ng original at isang photocopy ng passport na may entry date na hindi bababa sa 1 buwan at visa duration na 6 na buwan mula sa petsa ng aplikasyon. Kung ipinanganak sa Pilipinas, magsumiti ng original at isang photocopy ng birth certificate na duly authenticated ng Philippine Autistic Authority or PSA. At para naman sa mga employed o nagtatrabaho, kailangan nyo magdala ng Taxpayers Identification Number or TIN number. At sunod na requirements ang pagsumiti ng original at isang photocopy ng Certificate of Completion ng 15 hours theoretical driving course na electronically transmitted sa LTO ng alinman sa LTO Accredited Driving School, LTO Drivers Education Center or LTO DEC o LTO Accredited TESDA Training Center sa Pilipinas.
So ito po yung pinaka-importante, yung Certificate of Completion ng 15 hours theoretical driving course. At kung pasok naman kayo sa qualifications at kompleto na yung requirements ninyo, pwede na po kayong pumunta sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar. At ibigay nyo lamang yung mga kinakailangang dokumento na nabanggit natin kanina. Take note guys, kung meron na kayong student driver's permit, pwede na po kayong magmaneho sa pampublikong kalsada, pero dapat meron kayong kasamang lisensyadong driver. So kung mahuli kayo, hindi kayo magbabayad ng 3,000 pesos.